papasok sa atin, magpasok sa atin. Pwede natin gamitan na kami actually ng past tense. Kasi sure na yun eh. Kasi nung sinabi ng Panginoon, I have given you the promised land. Is tayo rin. Ibinigay ko na sa inyo ang buhay sa aking kingdom. Dito na kayo nakatira. You are citizens of heaven. Diba? Sabi, tayo ay mga citizens ng heaven. So, sure na yun. Past tense na yun. So, si Joshua, dinala niya ang Israel sa lupang pangako. Ang Panginoon din, siya ang nagdala sa atin sa lupang pangako. Pero meron ding verse din sa atin, sa lesson natin, na pinabasa na hindi perfecto yung lupang pangako na pinuntahan nila. Diba? Kasi nasa earth pa yun eh. Pero, yung lupang pangako na bibigay sa atin ng Panginoon ay perfecto. No? Ano pa ba? Ano pa kuya? Isipin natin. Bakit Joshua is the type of Christ? Ano pa ba sa Joshua? Okay. So mga kapatid, talagang kung ating nanamnamin yung ating lesson, kung ating bibigyan ng magandang kahulugan, ito'y pumapatungkol lamang sa isang tunay na leader, mga kapatid. Ano po, kaya sinabi doon, the true Joshua. Pero kung inyo pong makikita, yung mga leader na nagdaan sa Old Testament, makikita niyo po doon yung pagiging matagumpay na leader nila. Kasi bakit? Simula kay Abraham, to Moses, to Joshua, to Caleb, sila yung naging matagumpay ang leadership nila, hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kundi sa tulong ng ating Panginoon. Pero kung inyo pong titingnan yung leadership ng bawat isa sa kanila, mayroong pagkakaiba. Ano po? Mayroong mga, sabihin natin, ang leadership ng tao dito sa mundo ay may mga pantas. Ibig sabihin, may mga hindi perfect, hindi ganoon katulad sa atin pong Panginoon. Kaya nga, may mga bagay na inherent tulad si Joshua kay Jesus Christ. Ano yun? Si Joshua ay handang maging tunay na pinuno sa nasasakupan niya, na katulad din ni Jesus. Ano po, si Joshua, dinala ang Israel sa Kanaan or naipasok sa Kanaan. Si Jesus naman, nung siya ay nandito sa lupa, ano yung pinakita ni Jesus? Kanyang ipinakita sa mga tao na mayroong lugar sa langit at doon yung ating patutunguhan. So, ibig sabihin, kung inyo pong titingnan, ang leadership nilang dalawa, ay sabihin mayroong type or mayroong pagkapareho. Pero hindi ganun ka-perfect yung kanilang pagkapareho. Kaya nga mga kapatid, sabihin natin, gawin natin maging practical tayo dito. Ano po? Alam na natin yung history, alam na natin yung mga ibig sabihin ng mga nakaraan. Kaya nga sabi sa ating talata, ano sabi sa ating talata? Ano po? Ngayon, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang pinakahalimbawa. Ano pa yung kasunod? Ngunit isulat ito para sa ating pagtuturo sa kanino na dumating ang katapusan ng mga panahon. So, ibig sabihin, ang mga nangyari nung unang mga panahon ay magiging halimbawa sa atin ngayon kung paano tayo mabuhay bilang mga Kristiyano. Sabihin natin mga kapatid, yung noon, nakita natin yung sabihin natin, yung mga pagkakamali ng mga tao noon, ibig sabihin, yun yung magiging turo sa atin ngayon at yun yung magtuturo sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Okay, gawin natin. Sa salitang leadership, tayong lahat ay mga leader, hindi lamang sa iglesia. Ang leader mga kapatid ay hindi basta kung hindi ka lang elder, hindi ka deacon, or sabihin na natin, hindi ka AOA leader. Ang leadership, mga kapatid, ay bumabase sa kakayahan mo bilang namumuno sa iyong sarili. Sabihin na natin sa iyong family. Ano po, si Joshua, bilang leader, sinikap niya, or ipinangako siya ng Panginoon at ginanap niya, na makapasok yung bayan ng Israel doon sa Kanaan. Sa ating pamilya, mga kapatid, paano tayo nagiging leaders sa ating pamilya? Nadadala ba natin ang ating pamilya sa loob ng simbahan? Nadadala ba natin ang ating pamilya o ang ating mga anak o ang ating mga lolo o ang ating mga lola sa paanan ng Panginoon? Paano tayo nagiging magandang example sa kanila bilang lingkod ng Panginoon?
Kaya isa ito sa mga hamon sa ating bilang mga leader, mga kapatid. Ang pagiging tunay na leader, hindi basihan kung gaano ka kagaling magsalita sa harapan. Ang pagiging isang leader, hindi yan bumabase kung gaano mo kasaulo ang Bible. Ang leader, bumabase yan kung gaano ka katapat sa atin pong Panginoon. Kaya naging successful po sina Joshua, sina Moses, sina Caleb. Kasi bakit? Naging grounded sila sa Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, lalo sa iglesia ng Mulawin, marahil ang iba sa inyo yung nakaupo, nakikinig sa mga leader, nakikinig sa mga elder, nakikinig sa mga pastor, pero tandaan niyo po, ang inyong purpose ay hindi lamang umupo sa church. Kung inyo pong mabasa dito sa Acts or sa Testimonies for the Church, yung huling talata doon, ang sabi doon, come over and help us. So, ibig sabihin, tayong lahat na narito, hindi lamang yung elder ang mag-visitation, ipapalaganap ang salita ng Panginoon, hindi lang si pastor ang mag-house to visitation, kundi sino? Lahat ng member ng church. Kaya nga sabi ni Ellen White, all the members of the church, even though you are a new baptized, maging kasangkot sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, ano yung pinakang maging basihan natin? Ang sabi ni President Kohler sa PIC, grounded in the Bible and focus on the mission. Kaya kung gusto mong maging successful ka, kung gusto mong maging successful at kung gusto mong madala sa paanan ng Panginoon ang iyong buong pamilya at madala doon sa langit o doon sa tahanang ipinangako sa atin ng Panginoon, gawin mo na ngayon sa loob ng Panginoon. Kaya nga, ang ministry, sabihin natin, kasi ito'y pumapalo din sa ministeryo ng ating pong Panginoong Jesucristo, ng mga sinuunang leader sa Bible. Ang ministry ay hindi yan magsisimula sa malayong lugar. Tandaan natin ito mga kapatid, ang ministry ay magsisimula sa Jerusalem. Saan yung Jerusalem? Sa loob ng bawat tahanan dito sa mundo. Kaya pakatandaan natin, sa simpleng pamamaraan, sa simpleng pag-iisip lamang, na kahit na makakita tayo ng leader na hindi perfect, kung walang perfect na leader, makita natin si elder na nagsasalita, magandang sinasabi sa church, pero paglabas ng simbahan na iba ang ginagawa, mga kapatid, huwag nating tingnan yung ganung leader. Ang tingnan nating leader, yung tunay na leader na siyang nangako sa atin na kailanman hindi niya tayo bibigyan at hindi niya tayo iwan, yun ay si Jesus Christ. At yun dapat yung maging sandigan natin bilang mga lingkod ng ating pong Panginoon. Upang sa ating paglalakad patungo sa lupang pangako, patungo sa bayang pangako ng ating pong Panginoon, kailanman hindi tayo lilihis ng daan. Kasi alam natin yung ating sinusundan. Amen. Ginamang pagpapalay tayo. Amen. 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 Thank you.